Ang inilagay ng Diyos sa iyong mga kamay ay maaring sa ilang pagkakataon magmukhang lalo pang lumalayo. Umiiral ang kwento ni Caleb upang ipaalala na ang pangako ay hindi namamatay sa paglipas ng panahon. Naranasan niya ang disyerto, hinarap ang mga pagsubok, at tiniis ang mahahabang taon ng paghihintay. Ngunit hindi niya kailanman hinayaang mamatay ang pananampalataya sa kanyang puso. Habang marami ang nagdududa, pinili niyang maniwala. Nang ang iba ay sumuko, pinasya niyang manatiling matatag. Maaring naranasan mo na rin ito. Pagod sa paghihintay, bigo kapag nakikita mong may mga taong nakakamit na ang hinihintay mo pa. Kung ganoon ang iyong kalagayan, alamin mo ang mahalagang bagay na ito. Hindi ka kinalimutan ng Diyos. Itinuturo ng buhay ni Caleb na ang mga pangako ng Diyos ay hindi nawawala at hindi nag-e-expire. Nanatili silang buhay sapagkat ang katapatan ng Diyos ay mas dakila kaysa anumang hadlang. Ito ang kwento ng isang lalaking naghintay ng 40 taon nang hindi pinakawalan ang pag-asa, humarap sa mga higante ng walang takot, at naabot ang tila imposible dahil lubos siyang nagtiwala sa kalooban ng Diyos. Nangangako ang Panginoon at tinutupad niya. At kung paanong naging tapat siya kay Caleb, magiging tapat din siya sa iyo. Maghanda ka sapagkat babaguhin ng paglalakbay na ito ang paraan ng pagtingin mo sa paghihintay, sa pakikipaglaban at sa tagumpay. Kung mahal mo ang mga kwento sa Biblia at nais mong mas maraming tao ang makakilala sa kapangyarihan ng Diyos, mag-subscribe sa channel ngayon at i-on ang mga notification para hindi ka makaligtaan ng kahit isang episode. Mag-iwan din ng komento na nagsasabing, naniniwala ako sa mga pangako ng Diyos. Ang simpleng hakbang na iyon ay maaaring makarating ang mensaheng ito sa mas marami pang tao at makapagpala ng napakaraming buhay. Maligayang pagdating, tuklasin natin ng magkasama ang pambihirang kwento ni Caleb. Ipinanganak siya sa gitna ng pagkaalipin, ngunit dala niya sa loob ang diwa ng isang mandirigma. Sa nakapapasong araw ng Ehipto, sa lupang puno ng mga daing ng mga Hebreo, sa tunog ng mga latigo at sa bigat ng mga batong itinatayo para sa mga paraon, isinilang ang isang batang nakatakdang mag-iwan ng marka sa kasaysayan ng Israel. Mula pagkabata, nasaksihan ni Caleb sa sarili niyang mga mata ang kalupitang ipinapakita ng mga Ehipsyo sa kanyang bayan. Walang pahinga ang trabaho ng mga Hebreo, araw at gabi, habang itinatayo nila ang mga lungsod at mga bantayog para sa paraon. Sugatan ang kanilang mga likod dahil sa paghihirap. Ngunit patuloy pa ring tumitibok ang kanilang mga puso sa pag-asa ng pangakong ibinigay kay Abraham. Isang lupain kung saan sila magiging malaya, isang lupain kung saan hindi na sila magiging alipin, kundi magiging isang dakilang bansa sa ilalim ng pagpapala ng Diyos. Ang kanyang ama, si Jepune, ay kabilang sa tribo ni Huda, isa sa pinakamahalagang tribo ng Israel. Bata pa lamang, naririnig na ni Caleb ang mga salaysay tungkol sa mga pangako ng Panginoon at kung paano ginabayan ng Diyos ang kanilang mga ninuno. Pinakikinggan niya ang mga kwento tungkol kay Jose, ang lalaking minsang naging prinsipe sa Ehipto, ngunit ang alaala ay nabura ng mga bagong paraon. Habang ang ibang mga bata ay naglalaro sa alikabok at mga bato, si Caleb naman ay umuupo upang pakinggan ang mga matatanda na nagsasalita tungkol sa lupain na balang araw ay mapapasa kanila. Ipinangako sa atin ng Diyos ang Canaan. Nanginginig ang boses nilang sinasabi, isang lupain na umaagos ang gatas at pulot. Ngunit habang lumalaki si Caleb, napansin niyang marami ang nasanay na sa pagkaalipin. May mga kontento na, may mga basta na lang nabubuhay at kakaunti ang patuloy na nag-aapoy ang apoy ng paglaya. Ngunit si Caleb ay tumangging tanggapin ang buhay na nakakadena. Kahit alipin siya, nag-aalab ang kanyang puso sa tapang ng isang mandirigma.
Hindi niya alam kung paano, ngunit buo ang kanyang katiyakan na hindi pinabayaan ng Diyos ang kanyang bayan. Habang lumilipas ang mga taon, lalo pang tumindi ang paghihirap. Mas pinatigas ng Paraon ang mga utos at ang pag-asa ay tila unti-unting nauupos hanggang sa nagbago magpakailanman ang kasaysayan ng Israel. Isang lalaking nagngangalang Moises na nawala sa palasyo sa loob ng 40 taon ang bumalik dala ang isang banal na mensahe. Palayain mo ang aking bayan. Umalingaw-ngaw ang mga salitang iyon na parang kulog sa puso ni Caleb. Nagpadala ang Diyos ng tagapagligtas. Sumunod ang mga himalang hindi pa kailanman nakita. Naging dugo ang tubig ng ilog Nilo. Bumagsak ang mga salot sa lupain. Nilamon ng kadiliman ang Ehipto. Pinanood ni Caleb ang lahat ng may paghanga. Tiyak na ipinapakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan. Hanggang dumating ang huli at pinakakakila-kilabot na salot. Inihayag ni Moises na daraan ang anghel ng kamatayan sa lupain, ngunit ang mga magmamarka ng kanilang mga pintuan ng dugo ng isang kordero ay maliligtas. Sumunod si Caleb at ang kanyang pamilya. Nang gabing iyon, nabasag ang katahimikan ng mga sigaw ng pagdadalamhati ng mga Ehipsyo. Sa wakas, bumigay ang Paraon at pinahintulutan ang bayan ng Diyos na umalis. Bago pa man magbukang liwayway, sinimulan ni Caleb at ng libu-libong Israelita ang paglabas, Exodo. Sa unang pagkakataon sa maraming henerasyon, lumakad sila bilang mga taong malaya. Ngunit hindi nagtagal, napalitan ng takot ang tuwa. Nagbago ng isip ang Paraon at hinabol sila kasama ang makapangyarihan niyang hukbo. Sa harap nila, nakalatag ang dagat na pula na tila isang imposibleng hadlang. Sa likod naman, mabilis na papalapit ang mga karo ng digmaan. Nataranta ang mga tao, ngunit nanatiling matatag si Caleb. Alam niyang hindi sila inilabas ng Diyos mula sa pagkaalipin upang pabayaan lamang sa gitna ng panganib. Pagkatapos ay itinaas ni Moises ang kanyang tungkod at nasaksihan ni Caleb ang hindi maisip na hati ang dagat sa dalawa at nabuo ang isang tuyong daan. Tumawid ang bayan hakbang-hakbang habang nakatayo ang mga pader ng tubig sa magkabilang panig. Umihip ng malakas ang hangin at bawat hakbang ay isang buhay na himala hanggang sa ang huling Israelita ay nakatungtong sa matibay na lupa. Muling itinaas ni Moises ang kanyang kamay at sa isang iglap, nagsara ang mga tubig, nilibing ang hukbo ng Ehipto. Halos hindi makapaniwala si Caleb. Hindi lamang sila malaya, nasaksihan nila ang kapangyarihan ng Diyos sa pinakamataas na pagpapakita nito. Sa araw na iyon, naunawaan ni Caleb ang isang bagay na magmamarka sa kanyang buhay magpakailanman. Hindi kailanman iniiwan ng Diyos ang mga nagtitiwala sa Kanya. Nakita niya ito sa sarili niyang mga mata at ngayon, higit kailanman, handa na siya sa mga susunod na mangyayari. Sandali lang, kung naaapektuhan ka ng kwentong ito, huminto ka muna at tingnan kung nakasubscribe ka na sa channel. Libre ito at sa ganitong paraan ay hindi mo na mamimiss ang mga kwentong tulad nito. At kung naniniwala kang maaaring magpala ito ng iba, i-share mo na ngayon. Ang iyong ginawa ay maaaring makatulong para mas marami ang makakilala sa kapangyarihan ng Diyos. Ang kautusan ng Diyos at ang tipan sa Israel. Matapos ang himalang pagtawid sa dagat na pula, nagpatuloy ang bayan ng Israel sa disyerto na may damdamin ng kalayaang hindi pa nila naranasan noon. Naglakad si Caleb ng matatag, pakiramdam niya'y may bagong tadhanang ibinubulong ang hangin ng disyerto. Ngunit ang saya ng paglaya ay agad na sinubok ng hirap ng paglalakbay. Ang gutom, uhaw at kawalan ng katiyakan ay nagsimulang sumubok sa pananampalataya ng marami. Sa kabila ng mga himalang nakita nila, nagsimulang magreklamo ang mga tao. Naghinanakit sila na miss ang pagkain sa Ehipto at nagduda sa probisyon ng Diyos. Ngunit si Caleb, na puno ng pananampalataya,
ay nanatiling tiyak na ang Diyos na nagpalaya sa kanila mula sa pagkaalipin ay hindi sila pababayaan sa disyerto. Alam niyang bawat hakbang ay bahagi ng mas dakilang layunin. Dahil sa kanyang katapatan, pinagkalooban ng Diyos ang kanyang bayan sa kahangahangang paraan. Nang uhaw na uhaw sila, pinabukal niya ang tubig mula sa bato. Nang gutom na sila, pinaulan niya ng mana mula sa langit at nagpadala ng pugo upang pakainin sila. Naunawaan ni Caleb na hindi lamang sila pinalaya ng Diyos, tinuruan din niya silang lubos na umasa sa Kanya. Sa wakas, matapos ang maraming buwang paglalakbay, dumating ang bayan sa paanan ng isang napakataas na bundok, ang Bundok Sinai. Doon, inutusan ni Moises ang lahat na maghanda sapagkat ang Diyos mismo ang magsasalita sa kanila. Nadama ni Caleb na may napakalaking mangyayari. Ang mga araw ng paghahanda ay sagrado. Walang sinuman ang maaaring humipo sa bundok sapagkat bababa roon ang presensya ng Diyos na may di mailarawang kapangyarihan. At nang dumating ang takdang araw, isang malakas na dagundong ang yumanig sa lupa. Kumidlat sa langit, binalot ng makapal na ulap ang bundok at umalingaw-ngaw sa hangin ang tunog ng makalangit na trumpeta. Iyon ang tinig ng Diyos na nagpapakita sa harap ng kanyang bayan. Natakot ang marami, ngunit si Caleb na matatag ang puso ay nalaman niyang nasasaksihan niya ang isang pambihirang sandali sa kasaysayan. Itinatatag ng Diyos ang kanyang tipan sa Israel. Umakyat si Moises sa bundok at nanatili roon sa loob ng 40 araw, habang ibinibigay sa kanya ng Diyos ang mga tapyas ng kautusan, ang 10 utos na gagabay sa Israel bilang isang banal na bansa. Ngunit habang si Moises ay nasa presensya ng Diyos, ang bayan ay nahulog sa tukso. Dahil sa matinding pagkabalisa sa kanyang pagkawala, hinikayat nila si Aaron na gumawa ng gintong guya upang sambahin ito. Nasaksihan ni Caleb nang may matinding pagkagalit kung paanong ang mga dating saksi sa mga himala ng Diyos ay ngayon ay nagpapatira pa sa harap ng isang Diyos-Diyosang nilikha ng kamay ng tao. Nang bumaba si Moises mula sa bundok at makita ang ginawa ng bayan, hindi niya napigilan ang kanyang galit. Binabasag niya ang mga tapyas ng kautusan at hinarap ang bayan dahil sa kanilang pagtataksil sa Diyos. Sa araw na iyon, naunawaan ng Israel na hindi sapat na sila ay nakalabas na sa Ehipto. Kailangan ding lumabas ang Ehipto mula sa kanilang mga puso. Sa kanyang awa, pinanibago ng Diyos ang tipan, mga bagong tapyas ang inukit at bumalik si Moises na nagniningning ang mukha, sumasalamin sa kaluwalhatian ng Panginoon. Kinailangan ng bayan na matutunan na ang kalayaan ay hindi lamang pag-alis sa pagkaalipin, kundi ang paglakad sa pagsunod at kabanalan. Naunawaan ito ni Caleb ng higit kaysa kaninuman. Hindi lamang niya nais ang lupang pangako, nais niyang manatili sa kalooban ng Diyos at bagamat nagsisimula pa lamang ang paglalakbay, handa siya sa mga darating. Ang 12 tiktik, isang ulat ng pananampalataya laban sa takot pagkaraan ng ilang buwang paglalakbay sa disyerto. Ang bayan ng Israel ay nasa bungad na ng kanilang patutunguhan. Mula sa malayo, tanaw ang lupaing ipinangako ng Diyos kina Abraham, Isaac at Jacob. Ang Kainaan ang lupain na umaagos ang gatas at pulot. Mabilis ang tibok ng puso ni Caleb. Dumating na ang sandali upang tanggapin ang ipinangako ng Diyos. Ngunit bago sila pumasok, tumanggap si Moises ng utos mula sa Diyos. Magpadala ng 12 tiktik, tig-isa mula sa bawat tribo, upang siyasatin ang lupain at mag-uwi ng detalyadong ulat tungkol sa mga naninirahan dito, sa kanilang mga lungsod, at sa mga yaman nito. Napakahalaga ng misyong ito sapagkat ihahanda nito ang bayan para sa pananakop. Pinili si Caleb bilang kinatawan ng tribo ni Juda. Kasama niya si Josue mula sa tribo ni Ephraim at 10 pang lalaki. Bawat isa ay kumakatawan sa kanyang tribo. Pumasok sila sa Kainaan nang may pag-iingat,
gaya ng mga mandirigmang nasa lihim na misyon. Sa loob ng 40 araw, nilibot nila ang mga bundok, lambak at mga napapaderang lungsod. Kahanga-hanga ang kanilang nakita, mga kapatagang puno ng napakalalaking bunga, masaganang ubasan at lupain na napakataba, higit pa sa kanilang inaakala. Ngunit may nakita rin silang malaking hamon. May mga higanteng naninirahan doon, ang mga inapo ni Anak. Makapangyarihang mga lalaking nakatira sa mga lungsod na may matitibay na pader na tila imposibleng masakop. Pagbalik nila sa kampo, sinalubong sila ng bayan ng puno ng pananabik. Gusto nilang malaman kung tunay ngang mabuti ang lupain tulad ng ipinangako ng Diyos. Ipinakita ng mga tiktik ang mga bungang dala nila. Isang kumpol ng ubas na napakalaki kaya kinailangang buhatin ng 2 lalaki, pati mga igos at mga granada. Patunay na ang lupain ay tunay na masagana at pinagpala. Ngunit habang sina Caleb at Josue ay nakikita ang kadakilaan ng pangako ng Diyos, ang iba pang 10 tiktik ay puro hadlang ang nakikita. May takot sa kanilang tinig habang naghasik sila ng pagdududa sa bayan. Mataba nga ang lupa, pero may mga higante roon. Malalaki ang kanilang mga lungsod at ang mga pader ay hindi mababasag. Hindi natin sila kayang talunin. Bumagsak ang mga salitang iyon na parang lason sa puso ng mga Israelita. Nagsimulang kumalat ang takot. Ang mga mukhang dati puno ng pag-asa ay napalitan ng pag-aalinlangan. Nilakbay nila ang napakahabang daan upang harapin pala ang isang digmaang tila imposibleng mapanalo. Bago tuluyang lamunin ng sindak ang lahat, lumapit si Caleb at sa malakas na tinig na puno ng pananampalataya at paninindigan, sinabi, "Umakyat tayo ngayon at angkinin ang lupain sapagkat tiyak na kaya natin itong sakupin." Natahimik ang buong kampo. Iyon ang tinig ng taong lubos na nagtitiwala sa Diyos. Ngunit iginiit ng 10 tiktik ang kanilang negatibong ulat. Hindi natin magagawa. Para tayong mga tipaklong sa harap nila. Kapag lumaban tayo, mapupuksa tayo. Entertain mas umalingaw-ngaw ang mga salita ng takot kaysa sa mga salita ng pananampalataya. Nang gabing iyon, nagsimulang umiyak at managhoy ang buong bayan. May ilan pang nagsabing mas mabuting bumalik sa Ehipto sa pagkaalipin kaysa mamatay sa pakikipaglaban sa mga higanteng iyon. Sinikap ni Josue at Caleb na pakalmahin sila. Alam nila na kung ipinangako ng Diyos ang lupain, hindi mahalaga ang mga higante, ang mga pader o ang lakas ng kaaway, sapagkat kasama nila ang Diyos. Ngunit ayaw makinig ng bayan. Hinayaan nilang manaig ang takot at ang sumunod ay magbabago sa kasaysayan ng Israel magpakailanman. Ang paghihimagsik ng bayan at ang puot ng Diyos bumaba ang gabi sa kampo ng Israel. Ngunit sa halip na kapahingahan, umiyak at naginagpis ang buong bayan. Puno ng takot ang kanilang mga puso at nakapako ang kanilang isip sa paniniwalang hindi maabot ang lupang pangako. Ang mga salita ng 10 tiktik na nag-uwi ng masamang ulat ay paulit-ulit sa kanilang isip. Napakalalakas ng mga higante. Hindi natin sila matatalo, mapupuksa tayo. Kumalat ang takot na parang apoy sa tuyong damuhan. At sa loob lamang ng ilang oras, ang kawalang pag-asa ay naging paghihimagsik. Dinala nila tayo rito para mamatay sa disyerto, sigaw ng ilan. Bumalik tayo sa Ehipto, doon kahit paano may pagkain at tirahan, sabi ng iba. Pumili tayo ng bagong pinuno at bumalik sa pagkaalipin. Ang mga salitang yon ay parang mga punyal na bumaon sa puso ni Caleb. Paano nila nagawang pagdudahan ng Diyos? Matapos ang lahat ng kanilang nakita, hindi ba nila naalala ang dagat na pula na nahati? Hindi ba nila naalala ang mana na bumabagsak mula sa langit tuwing umaga? Hindi ba nila naalala ang haliging apoy na gumabay sa kanila tuwing gabi? Kaya sina Caleb at Josue, puno ng matinding dalamhati, ay pinunit ang kanilang mga kasuotan at tumayo sa gitna ng bayan.
Sa matatag na tinig, sinikap nilang ibalik ang mga tao sa katinuan. Mabuti ang lupain na aming siniyasat, sigaw ni Josue. Ipinangako sa atin ng Diyos ang lupaing iyon, at kung kalugdan niya tayo, ibibigay niya ito sa atin. Huwag kayong matakot sa kaaway. Idinagdag ni Caleb ng buong tapang, huwag kayong maghimagsik laban sa Panginoon. Maaring malalakas ang mga taga-Kanaan, ngunit kasama natin ang Diyos para lamang silang tinapay para sa atin. Sandali, natahimik ang bayan. Makapangyarihan ang mga salita, ngunit ang takot ay patuloy na naghahari sa kanilang mga puso. Ang sumunod ay isa sa pinakamalalaking pagpapakita ng kawalan ng pananampalataya sa kasaysayan ng Israel. Batuhin natin sila, sigaw ng ilang lalaki. Bulag na bulag ang bayan sa takot, kaya nais nilang patayin sina Caleb at Josue dahil sinabi nila ang katotohanan. Ngunit sa mismong sandaling iyon, isang maningning na liwanag ang sumiklab sa kampo. Bumaba ang kaluwalhatian ng Diyos sa tabernakulo na parang maliwanag na ulap, at isang makalangit na dagundong ang nagpayanig sa lupa. Ang Diyos mismo ang bumaba upang mamagitan. Mula sa ulap dumagundong ang tinig ng Panginoon sa galit. Hanggang kailan ako hahamakin ng bayang ito? Hanggang kailan sila hindi maniniwala sa akin sa kabila ng lahat ng himalang ginawa ko sa gitna nila? Nang makita ni Moises na malapit ng lipulin ng Diyos ang Israel dahil sa kanilang kawalan ng pananampalataya, nagpatira pa siya at nakiusap para sa buhay ng bayan. Panginoon, kung lilipulin mo sila, sasabihin ng mga bansa na hindi mo sila nagawang dalhin sa lupang pangako. Patawarin mo sila ayon sa iyong dakilang awa. Dininig ng Diyos ang panalangin ni Moises at sa kanyang awa, pinasyang huwag lubusang lipulin ang Israel. Gayunman, nagtakda siya ng mabigat na parusa. Ang salinlahing nagduda sa akin ay hindi makapapasok sa lupang pangako. Maglalagalag sila sa disyerto sa loob ng 40 taon hanggang sa mamatay ang lahat ng naghimagsik. Tanging sina Josue at Caleb na nagtiwala sa akin ang makakakita sa lupang ipinangako ko. Nang marinig ito ng bayan, ang takot ay naging matinding kawalan ng pag-asa. Nawala ang kanilang pagkakataon dahil sa kawalan ng pananampalataya. Kinabukasan, isang pangkat ng mga Israelita na babalot ng pagkakasala ang nagtangkang pumasok sa Kanaan sa sarili nilang paraan. Ngunit dahil wala ang pagpapala ng Diyos, natalo sila ng mga Kananeo at mga Amalekita. Sumuway sila ng iniutos ng Diyos na sumulong at sumuway muli ng iniutos naman niyang tumigil. Nasaksihan ni Caleb ang lahat ng ito na mabigat ang puso. Naniniwala siya sa pangako ng Diyos, ngunit ngayon kailangan niyang maghintay ng 40 taon bago niya ito makita. 40 taon sa disyerto habang nakikita niyang unti-unting namamatay ang isang buong henerasyon ng mga hindi naniniwala. Gayunman, may nag-aalab na katiyakan sa kanyang puso, mas matibay kaysa dati. Kung nangako ang Diyos, magiging kanya ang lupain at handa si Caleb na maghintay. Sandali lang. Kung ang kwentong ito ay nagbibigay sa iyo ng inspirasyon, tiyaking nakasubscribe ka sa channel upang hindi mo mapalampas ang alinman sa makapangyarihang aral na ito. Ibahagi rin ang video na ito sa sinumang kailangang makarinig ng salitang ito. Ang simpleng hakbang mo ay maaring maging sagot na hinihintay ng isang tao. Ipagpatuloy natin ang kwento. 40 taon sa disyerto, isang tapat na pinuno sa gitna ng krisis. Ang mga araw ay naging linggo, ang mga linggo ay naging buwan, at ang mga buwan ay naging mga taon. 40 taon ng paglalagalag sa disyerto ang naging masakit na bunga ng kawalan ng pananampalataya ng bayan. Para sa marami, ito'y parusang hindi kayang tiisin. Para kay Caleb, isa itong pagsubok ng pananampalataya na handa niyang pasanin. Mula nung nakamamatay na araw na yon, nang tanggihan ng Israel ang pangako ng Diyos, nasaksihan ni Caleb
kung paanong isang buong henerasyon ang unti-unting namatay sa disyerto. Taon-taon, may mga libing na minadali sa nagbabagang buhangin. Ang mga nagduda sa kapangyarihan ng Diyos ay hindi kailanman makakakita sa lupang pangako. Ngunit nanatiling matatag si Caleb. Hindi niya hinayaang lasunin ng kawalang pag-asa ang kanyang puso. Habang ang iba'y nagrereklamo, patuloy siyang naniniwala. Habang marami ang bumubulong at umaangal laban kay Moises, nanatili siyang tapat. Nakakapagod ang mga araw sa disyerto. Walang awa ang tindi ng init, tila walang katapusan ng buhangin, at ang probisyon ng Diyos ang nag-iisang pinanggagalingan ng kanilang ikabubuhay. Tuwing umaga, bumabagsak ang mana mula sa langit, paalala na hindi pinabayaan ng Diyos ang kanyang bayan. Tuwing gabi, ang haliging apoy ang nagbibigay liwanag sa kampo, patunay na ang kanyang presensya ang patuloy na gumagabay sa kanila. Sa mga taong iyon, maraming himala ang nasaksihan ni Caleb. Nakita niyang umagos ang tubig mula sa bato nang mamamatay na sa uhaw ang bayan. Nakita niyang umatake ang mga makamandag na ahas sa mga suwail at kung paanong nagbigay ang Diyos ng kaligtasan sa pamamagitan ng tansong ahas na itinaas sa isang tungkod. Paulit-ulit niyang nakita kung paano pinrotektahan ng Diyos ang Israel laban sa mga kaaway. Ngunit nasaksihan din niya ang paghihimagsik ng bayan. Nakita niyang hinamon ng ilang lalaki si Moises at namatay sa isang iglap. Nakita niyang muli na namayani ang pagsamba sa Diyos-Diyosan sa puso ng mga Israelita nang makihalubilo sila sa mga Moabita. Sa sakit, natutunan niya ang halaga ng pagsuway at naunawaan ang isang mahalagang katotohanan. Tanging ang mananatiling tapat sa Diyos ang makapapasok sa lupang pangako. Sa paglipas ng mga taon, naging tahimik na leader si Caleb. Kahit wala siyang titulong kumander, mas malakas pa sa anumang salita ang kanyang halimbawa. Ang bagong henerasyon, ang mga ipinanganak sa disyerto, ay nagsimulang tumingin sa kanya ng may paggalang. Iba si Caleb. Hindi siya may mapait na puso gaya ng matatandang nawalan ng pagkakataong makapasok sa Canaan. May apoy pa rin sa loob niya. Sa wakas, lumipas ang mga taon at nawala ang henerasyong walang pananampalataya. Si Moises, ang dakilang pinuno ng Israel, ay alam ding papalapit na ang katapusan ng kanyang panahon. Bago siya pumanaw, ipinakita sa kanya ng Diyos ang lupang pangako mula sa tuktok ng bundok Nebo. Ngunit hindi siya papasok doon. Iba ang mamumuno sa bayan. Doon itinaas ng Diyos si Josue bilang bagong leader ng Israel. Tinanggap ito ni Caleb nang may tuwa. Sila ang magkasama sa pananampalataya, ang tanging dalawang tiktik na naniwala sa pangako ng Diyos. Ngayon, matapos ang 40 taon ng paghihintay, malapit nang magsimula ang pananakop sa Canaan. 85 taong gulang na si Caleb, ngunit dala pa rin niya ang diwa ng isang mandirigma. Alam niyang hindi pa tapos ang kanyang misyon at ang pangako ng Diyos sa kanyang buhay ay malapit nang matupad. Ang pagtawid sa Jordan, pagpasok sa ipinangakong kapalaran, dumating na ang pinakahihintay na araw. Matapos ang 40 taon sa disyerto, ang bayan ng Israel ay nasa pampang na ng Ilog Jordan, ang huling hadlang bago ang lupang pangako. Si Caleb, 85 taong gulang, ay nanatiling matatag, taglay ang parehong sigasig noong siya'y batang tiktik. Tinitingnan niya ang kabilang pampang kung saan nakalatag ang Canaan, may matatabang burol at mga napapaderang lungsod. Alam niyang bawat hakbang hanggang doon ay bahagi ng plano ng Diyos. Ngunit ang Jordan ay hindi simpleng sapa. Malakas ang agos nito at sa panahong iyon ng taon, mas mataas at mas rumaragasa ang tubig kaysa dati. Sa mata ng tao, tila imposibleng tumawid. Ngunit may natutunan si Caleb sa buong buhay niya. Kapag nangako ang Diyos, tinutupad niya, gaano man kalaki ang hadlang. Ang bagong leader, si Josue, ay tumanggap ng malinaw na tagubilin mula sa Diyos. Dadalhin ng mga pari ang kaban ng tipan, simbolo ng presensya ng Diyos,
at lalakad patungo sa ilog. Sa sandaling tumapak ang kanilang mga paa sa tubig, doon mangyayari ang himala. Tahimik na nanood ang bayan, puno ng pananabik. Mabilis ang tibok ng puso ni Caleb nang makita niyang ginawa ng mga pari ang unang hakbang patungo sa Jordan. At doon naganap ang himala. Biglang huminto ang agos ng ilog. Ang Jordan na kanina'y rumaragasa ay nahati sa dalawang bahagi at nabuo ang tuyong daan na tinawiran ng buong bayan patungo sa Canaan. Para itong dagat na pula muli. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi para tumakas mula sa pagkaalipin, kundi para pumasok sa tagumpay. Tumawid si Caleb sa Jordan nang matatag ang mga hakbang habang inaalala ang lahat ng pinagdaanan niya hanggang sa sandaling iyon. 40 taon niyang hinintay ito. Habang tumatapak siya sa tuyong lupa, nakita niya ang mga mukha ng kabataan na nagniningning sa tuwa. Para sa kanila, ito'y bagong simula. Para kay Caleb, ito ang patunay na hindi kailanman pumalya ang Diyos. Nang makatawid na ang lahat, inutusan ni Josue na kumuha ang isang lalaki mula sa bawat tribo ng tigi-isang bato mula sa ilalim ng ilog at dalhin ito sa pampang upang bumuo ng isang altar. Ito'y magiging walang hanggang alaala ng ginawa ng Diyos. Kaya habang nasa likuran na niya ang Jordan at nasa harap niya ang lupang pangako, huminga ng malalim si Caleb. Ngayon magsisimula ang pinakamahirap na bahagi. Hindi magiging madali ang pananakop. Nandoon pa rin ang mga higante, nakatayo pa rin ang mga napapaderang lungsod. Ngunit hindi siya natatakot. Buong buhay niyang hinintay ang sandaling iyon at handa na siya para sa labanan. Ang pagsakop sa Jericho, pagbagsak ng isang imperyo puno ng emosyon at pananabik ang hangin sa kampo ng Israel. Nakatawid na sila sa Jordan at sa unang pagkakataon, nasa Canaan na sila. Ngunit sa harap nila ay nakatindig ang isang napakalaking hadlang. Ang Jericho, isa sa pinakamakapangyarihan at pinakamatibay na lungsod sa buong rehiyon. Napakalalaki ng mga pader nito, tila hindi kayang pasukin, at ang mga bihasang mandirigma nito ay handang-handa para sa labanan. Nananatiling matatag si Caleb sa hanay ng mga lalaki ng kanyang tribo. Wala siyang takot. Maliwanag pa sa kanyang alaala ang panahong 40 taon na ang nakalipas nang siya at si Josue ay nakita ang lupaing iyon at naniwala sa pangako ng Diyos. Ngayon, dumating na ang sandali. Ang Jericho ang unang hakbang tungo sa ganap na pagsakop sa Canaan. Ang bagong pinuno ng Israel, si Josue, ay tumanggap ng tuwirang tagubilin mula sa Diyos. Walang mahabang paglusob at walang karaniwang digmaan. Ang Diyos mismo ang maghahatid ng lungsod sa kanilang mga kamay. Sa loob ng 6 na araw, iikot sila sa palibot ng lungsod 1 beses bawat araw. Ganap na tahimik habang dinadala ng mga pari ang kaba ng tipan at pinatutunog ang mga trumpeta. Sa 7 araw, iikot sila ng 7 beses. Sa tunog ng huling trumpeta, sisigaw ang buong bayan ng buong lakas at pagkatapos babagsak ang mga pader. Sa paningin ng tao, tila kabaliwan ang plano. Paano babagsak ang matitibay na pader sa pamamagitan lamang ng mga trumpeta at sigaw? Ngunit si Caleb na paulit-ulit nang nakakita ng mga himala ng Diyos ay alam na tapos na ang laban bago pa man ito magsimula. Araw-araw, nagmartsa ang bayan sa paligid ng mga pader. Pinapanood sila ng mga taga-Jericho nang may panlilibak at paghamak, ngunit hindi gumanti ang Israel. Sumunod lamang sila ng eksakto sa utos ng Diyos. Naglakad si Caleb ng matatag. Batid na bawat ikot sa paligid ng lungsod ay tanda na papalapit na ang tagumpay. Dumating ang 7 araw. Maaga pa nagsimulang umikot ang bayan sa paligid ng Jericho. Unang ikot, 2, 3. Matindi ang sikat ng araw sa kanila, ngunit hindi sila huminto. 4, 5, 6, isang malalim na katahimikan ang bumalot sa kampo. At dumating ang 7 ikot. Pinatunog ng mga pari ang mga trumpeta sa isang malakas na tunog na umalingaw-ngaw sa hangin.
At sa sandaling iyon, nag-utos si Josue, "Sumigaw kayo!" Sabay-sabay na itinaas ng buong bayan ang tinig sa sigaw ng tagumpay. Isang dagundong ng pananampalataya ang umalingaw-ngaw sa langit. At pagkatapos, nangyari ang tila imposible. Nanginig ang mga pader ng Jericho, narinig ang pagkalagot ng mga bato at biglang nagsimulang gumuho ang napakalalaking pader, parang itinulak ng isang di nakikitang kamay. Umakyat ang alikabok at mga guho sa hangin. Ang lungsod na tila hindi matitinag ay bumagsak sa isang iglap. Pumasok ang Israel at sinakop ang Jericho ng halos walang paglaban. Ibinigay ng Diyos ang lungsod sa kanilang mga kamay. Pinagmasdan ni Caleb ang tanawin na puno ng pasasalamat ang puso. Mahigit 40 taon niyang hinintay ang sandaling iyon at ngayon nakita niya mismo ang katuparan ng pangako ng Diyos. Ngunit marami pa ang kailangang gawin. Una pa lamang iyon. Puno pa rin ang Kainaan ng mga higante at mga napapaderang lungsod. Gayunman, kung naibagsak ng Diyos ang Jericho sa pamamagitan lamang ng isang sigaw, alam ni Caleb na walang kuta at walang hukbo ang makatatagal sa kapangyarihan ng Panginoon. Nagsisimula pa lamang ang pagsakop sa lupang pangako. Ang malaking labanan, pinangunahan ni Caleb ang Israel laban sa mga higante. Sa pagbagsak ng Jericho, naunawaan ng Israel ang isang makapangyarihang katotohanan. Ang Diyos ang lumalaban para sa kanila. Ngunit hindi magiging madali ang tagumpay sa Canaan. Ang lupang ipinangako ay tinitirhan ng malalakas na bayan at mababangis na mandirigma, mga inapo ng parehong mga higanteng, minsang nagbigay ng takot sa mga tiktik. 40 taon na ang nakalipas. Ngunit hindi na si Caleb ang dating tiktik. Ngayon, isa na siyang mananakop. Pagkatapos ng tagumpay sa Jericho, nagpatuloy ang Israel sa paglusob. Nagsimulang magsanib ang mga hukbo ng Canaan upang ipagtanggol ang kanilang mga teritoryo. Mabilis na kumalat ang balita tungkol sa mga gawa ng Diyos. Nanginginig ang mga makapangyarihang hari kapag naririnig nila kung paanong winawasak ng Israel sa tulong ng kataas-taasan ang mga kuta isa-isa. Ngunit may isang labanan na lalo pang sumubok sa tapang at pananampalataya ni Caleb, ang bulubunduking lupain ng Hebron. Sa puso ng Canaan, ito ang tirahan ng mga anakim, mga inapo ni anak, mga higanteng kinatatakutan ng lahat. Matitibay ang kanilang mga lungsod at dambuhala ang kanilang mga mandirigma. Sila ang parehong mga higanteng, 40 taon na ang nakalipas ay naglagay ng takot sa puso ng Israel. Ngunit hindi natakot si Caleb. Sa kabaligtaran, ang Hebron ang lupaing ipinangako ng Diyos para sa kanya. Noong buhay pa si Moises, tiniyak niya na ang teritoryong iyon ay mapapasa kanya. Ngayon, 85 taong gulang, handa si Caleb na ipaglaban ang nararapat sa kanya. Lumapit siya kay Josue at sa tinig na matatag ng mandirigmang hindi marunong matakot, iginiit ang kanyang karapatan. Alam mo ang ipinangako ng Diyos noong araw na iyon nang sinabi ni Moises na ang lupaing tinapakan ng aking mga paa ay magiging akin at ng aking mga inapo magpakailanman. Tiningnan siya ni Josue nang may paghanga. Matanda na siya sa edad, ngunit taglay ang lakas ng isang kabataan. Nag-aalab ang kanyang pananampalataya na parang apoy. 85 taong gulang na ako, patuloy ni Caleb. Ngunit taglay ko pa rin ang lakas na mayroon ako noong 40. Hindi ko nawala ang sigla para sa labanan. Pagkatapos, itinaas niya ang tingin at itinuro ang Hebron. Ibigay mo sa akin ang bundok na iyon sapagkat ipinangako ito sa akin ng Diyos. Palalayasin ko ang mga higanteng iyon sa lakas ng Panginoon. Hindi nag-atubili si Josue. Alam niyang walang sino man sa Israel ang may espiritu ng pananakop na tulad ni Caleb. Humayo ka at kunin ang iyo, sabi ni Josue. Sumaiyo ang Diyos.
Hawak ang espada at dala ang pangako ng Diyos sa puso. Nagmarcha si Caleb patungo sa Hebron kasama ang kanyang mga tauhan. Hindi pa kailanman nakaharap ang mga higante ng kaaway na tulad niya. Sanay silang maghasik ng takot sa puso ng mga kalaban. Ngunit walang kinatatakutan si Caleb, anumang tao o bagay. Mabangis ang labanan. Umuungal ang mga higante sa larangan ng digmaan. Napakalalaki ng kanilang mga espada at ang kanilang mga kalasag ay parang mga pader. Ngunit sumulong si Caleb na may matibay na paniniwalang kasama niya ang Diyos. Isa-isa, natalo ang mga inapo ni anak. Hindi sila nailigtas ng pader ng kanilang mga lungsod. Hindi tumagal ang kanilang lakas laban sa kamay ng isang taong ginagalaw ng pananampalataya. Nang bumagsak ang huling espada, napasa kamay ni Caleb ang Hebron. Sa wakas, naging kanya ang lupain. 40 taon niya itong hinintay. Pinaniwalaan niya ito noong lahat ay nagduda at ngayon ito'y sa kanya na. Mula noon, naging sagisag ang Hebron ng pananampalataya at determinasyon. Tinawag itong mana ni Caleb. Patunay na ang mga naniniwala sa Diyos ng walang pag-aalinlangan ay tumatanggap ng ipinangako niya. Ngunit hindi pa natatapos ang kwento ni Caleb sapagkat ang kanyang pamana ay malapit nang maitatag magpakailanman. Isang mabilis na paalala. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel, gawin mo na ngayon para hindi ka makaligtaan ng mga kwentong tulad nito. At kung ang mensaheng ito ay tumatagos sa puso mo, i-share mo ito sa isang taong kailangang makarinig. Ang simpleng hakbang mo ay maaring maging lakas na kailangan ng isang tao ngayon. Ipagpatuloy natin ang kwento dahil mas gaganda pa ito. Isang pangakong natupad. Ang mana ni Caleb, malakas ang ihip ng hangin sa matataas na bahagi ng Hebron. Ngunit nanatiling nakatayo si Caleb, nakamasid sa lupaing sa wakas ay naging kanya. Mahigit 40 taon na ang lumipas mula ng una niyang tapakan ang Canaan bilang tiktik. At ngayon, bawat burol, bawat lambak, bawat batis ay kanya. Natupad ang pangakong ibinigay ng Diyos sa pamamagitan ni Moises. Bumagsak na ang mga higante, nasakop ang kanilang mga lungsod, at ang Hebron ay nasa ilalim na ng pamamahala ng Israel. Gayunman, para kay Caleb, ang tagumpay ay hindi lamang pag-angkin ng lupa, kundi ang masaksihan ang katapatan ng Diyos. Alam niyang ang mana na iyon ay hindi lamang para sa kanya, kundi para rin sa kanyang mga inapo. Kaya sinimulan niyang ayusin ang kanyang pamilya at ang kanyang tribo upang manirahan doon. Nagtayo sila ng mga bahay, nagsaka sa mga bukirin, at nagtayo rin sila ng mga altar upang magpasalamat sa Panginoon. Ngunit ang kwento ni Caleb ay hindi lamang tungkol sa mga pananakop. Isa itong pamana na kailangang maipasa sa mga susunod na henerasyon. Alam niyang dapat niyang ituro sa kanyang mga anak at apo na ang tunay na labanan ay hindi laban sa mga higante, kundi laban sa pagdududa at kawalan ng pananampalataya. Naging tapat ang Diyos at ang kanyang buhay ay isang buhay na patunay na kapag ang isang tao ay lubos na nagtitiwala sa Panginoon, tinutupad niya ang kanyang mga pangako. Caleb, ang matandang mandirigma, taglay ko pa rin ang dating lakas. Lumipas ang mga taon, ngunit hindi nawala kay Caleb ang sigla. Kahit 85 taong gulang na siya, tila lakas pa rin ng isang kabataan ang kanyang taglay. Pinagmamasdan siya ng Israel ng may paghanga. Habang ang iba ay tumatanda sa bigat ng panahon, si Caleb ay tumatanda na pinalalakas ng pananampalataya. Sa bawat labanan, sa bawat hamon, patuloy siyang lumalaban na para bang 40 pa rin ang kanyang edad. Hindi nawala ang kanyang espiritu bilang mandirigma niyang kanyang matibay na paninindigan. Ang kanyang mga salita ay patotoo para sa lahat. Marami na akong taon, ngunit taglay ko pa rin ang lakas na mayroon ako noong ako'y 40. Handa ako sa digmaan at sa anumang hamon. Hindi ito sinasabi ni Caleb dahil sa yabang, kundi dahil sa paniniwala. Alam niyang ang lakas niya ay hindi galing sa sarili, kundi mula sa Diyos.
Araw-araw, nagiging simbolo ang Hebron ng kanyang pananampalataya. Patunay na hindi kinakalimutan ng Diyos ang mga nagtitiwala sa Kanya. Ngunit may iba pa siyang kailangang gawin sapagkat ang tunay na tagumpay ay hindi lamang sakupin ang lupain, kundi panatilihin ito at tiyaking hindi kailanman malilimutan ng bayan ang katapatan ng Diyos. Ang tagumpay laban sa mga Anakim, ang huling hadlang sa pangako. Bagamat pag-aari na ni Caleb ang Hebron, may naiwan pang ilang banta sa rehiyon. May ilang inapo ng mga Anakim, ang mga higante, na pilit lumalaban at sinusubukang bawiin ang kontrol. Ngunit hindi pumayag si Caleb. Para sa kanya, hindi sapat ang tagumpay kung hindi ito ganap. Kaya tinipon niya ang kanyang mga tauhan, inihanda ang kanyang espada at muling nagpunta sa labanan. Umalingaw-ngaw sa mga burol ng Hebron ang mga sigaw ng digmaan. Matindi ang laban ng mga higante, ngunit mas matibay ang paninindigan ni Caleb. Sa wakas, matapos ang huli at napakabangis na labanan, tuluyang napalayas ang mga Anakim. Wala nang kaaway ang Hebron. Ang lupain ay ganap ng kanya gaya mismo ng ipinangako ng Diyos. Balot ng alikabok at pawis, itinaas ni Caleb ang kanyang mga mata sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Wala nang dapat katakutan, natupad na ang pangako. Naging pamana niya ang Hebron. Matapos ang napakaraming taon ng pakikidigma, sa wakas ay naranasan ni Caleb ang kapayapaan sa lupain na kanyang nasakop. Ngunit hindi niya ito inangkin para sa sarili lamang. Ibinahagi niya ang mana sa kanyang pamilya at sa kanyang tribo. Isa sa pinakatumatak na ginawa niya ay nang ibinigay niya sa kanyang anak na babae na si Aksa ang isang lupain na may mga bukal ng tubig. Hindi lang niya nais na magkaroon ito ng teritoryo, nais niyang magkaroon ito ng pinagmumula ng buhay. Isang pagpapalang magtitiyak ng kaginhawahan ng mga susunod na salinlahi. Naging simbolo ang Hebron hindi lamang ng tagumpay, kundi ng pananampalataya, pagtitiis at katapatan sa Diyos. Hindi man naging hari o pari si Caleb, ang kanyang kwento ay patuloy na magbibigay inspirasyon sa maraming henerasyon. Si Caleb, isang halimbawa para sa mga susunod na henerasyon. Sa paglipas ng panahon, ang pangalan ni Caleb ay naging kasing kahulugan ng matatag na pananampalataya. Siya ang lalaking hindi nagpadaig sa takot nang ang lahat ay nagduda. Ang lalaking naghintay ng 40 taon nang hindi nawalan ng pag-asa. Ang lalaking lumaban sa mga higante at nagtagumpay sa lakas ng Diyos. Ikinukwento ang kanyang buhay sa mga bata at kabataan ng Israel bilang paalala na kapag may ipinangako ang Diyos, kahit gaano pa katagal ang lumipas, tiyak niyang tutuparin. Hindi lamang lupain ang Hebron, patotoo ito na ang pananampalataya ay nagbubukas ng daan kahit tila wala ng pag-asa. Sa ganitong paraan, iniwan ni Caleb ang isang pamanang tumawid sa maraming salinlahi. Isang walang hanggang pamana, pananampalatayang tumatagumpay. Laban sa mga higante lumipas ang mga taon, at si Caleb ay tuluyan ng namahinga. Iniwan ang isang di malilimutang pamana. Ngunit hindi kailanman nakalimutan ang kanyang kwento. Sa tuwing may Israelitang dadaan sa Hebron, naaalala niya ang matandang mandirigma na lumaban na may pusong tulad ng sa isang kabataan. Sa tuwing may humaharap sa pagsubok, naaalala nila si Caleb at ang kanyang hindi matitinag na pananampalataya. Sapagkat ang tunay na kwento ni Caleb ay hindi lamang tungkol sa mga digmaan o pananakop, kundi tungkol sa isang taong naniwala sa Diyos nang ang lahat ay nagduda. Isang taong hinarap ang mga higante nang walang takot. Isang taong naghintay ng may pagtitiyaga at hindi tumigil sa pagtitiwala. Isang taong nagtuturo sa atin na kapag ang Diyos ay nangako, walang sinuman at walang anumang makapipigil sa katuparan nito. Dahil ang pananampalatayang tumatalo sa mga higante ay buhay pa rin hanggang ngayon. At patuloy na nagbibigay inspirasyon ang kwento ni Caleb sa mga handang maniwala. Ang kwento ni Caleb ay hindi lamang salaysay ng nakaraan. Ito ay mensahe para sa iyo ngayon.
Maaaring matagal ka nang naghihintay, nakikipaglaban sa mga higanteng hindi nakikita, at pakiramdam mo'y hindi pa natutupad ang pangako ng Diyos sa iyo. Tapos na, ngunit makinig kang mabuti, kung nangako ang Diyos, tutuparin niya. Itinuro sa atin ito ni Caleb. Ang tunay na pananampalataya ay hindi sumusuko. Ang paghihintay ay hindi pagkalugi, kundi paghahanda. Hindi nag-e-expire ang mga pangako ng Diyos kahit pagod ka na sa disyerto. Kapag sinusubukan kang pigilan ng mga tinig ng takot, alalahanin mo ito. Kahit gaano pa katagal ang lumipas at kahit gaano pa kalalaki ang mga higante, ang inihanda ng Diyos para sa iyo ay hindi maaagaw ni numan. Ito na ang sandali mo. Panahon na upang maniwala tulad ni Caleb at magpatuloy. Huwag matakot tanggapin sa pananampalataya ang idineklara na ng Diyos para sa buhay mo. Dahil ang pananampalatayang tumalo sa mga higante ay buhay pa rin ngayon at nasa loob mo na ito ngayon. Gusto kong marinig ang mula sa iyo. Ano ang naisip mo tungkol sa kwento ni Caleb? Isulat mo ang opinyon mo sa mga komento. Sa simpleng hakbang na ito, matutulungan mong mas maraming tao ang makatanggap ng mensaheng ito. Pagpalain nawa ang komento mo. Maaari itong magbigay inspirasyon sa isang tao ngayon.